Good day, si Kuya Mark ito. Kilalanin natin si Eric Berne at ang ilan niyang ambag sa psikolohiya. Si Eric Berne na isang psychiatrist at psychoanalyst na pinanganak sa Canada na bumuo ng teorya ng transactional analysis. Kilala siya sa kanyang aklat na Games People Play na nagpakilala ng mga konsepto ng transactional analysis sa mas malawak na pamamaraan. Ito ay tinawag na games people play dahil parang isang laro na may kinakailangang sapat na estratehiya sa pakikipag-usap sa kapwa. Ang transactional analysis ay isang psychoanalytic theory at therapeutic approach na binuo ni Eric Berne. Nakatuon ito sa pag-unawa at pagpapabuti ng komunikasyon, mga relasyon at personal na paglago. Naniniwala si Berne na ang mga individual ay nakikibahagi sa mga transaksyon o mga pakikipag-ugnayan sa iba at ang mga transaksyong ito ay maaring masuri upang ipakita ang mga pattern ng pag-ugali, mga estilo ng komunikasyon at pinagbabatayang psikolohikal. Ginagamit ang transactional analysis sa business, communication, coaching, colleagues, consultancy, education, organizational training, superiors, subordinates, and subcontractors. Iminungkahi ni Berne na ang mga tao ay may tatlong ego states: parent ego, adult ego, at child ego. Ang mga estado ng ego na ito ay kumakatawan sa iba't ibang mga pattern ng pag-iisip, damdamin at pag-uugali na ginagawa ng mga individual sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Parent ego state. Sinasalamin nito ang mga kaisipan, damdamin at pag-uugali na natutunan ng individual mula sa kanilang mga tagapag-alaga, magulang o otoridad. Adult ego state. Kinakatawan nito ang makatwirang pag-iisip, layunin na pagmamasid at paggawa ng desisyon. Child ego state. Sinasaklaw nito ang mga emosyon, intuisyon at pag-ugali na natutunan noong pagkabata. Ang transactional analysis process ay tumutukoy sa mga pakikipag-unayan sa pagitan ng mga individual na may kinalalaman sa mga mensaheng ipinapadala at natatanggap. Ang nagsasalita bilang agent habang ang respondent ang tumatanggap ng mensahe. Ang mensahe na iniuugnay ay tinatawag na transaction stimulus. Kapag tumugon ang taong kinausap, ang tugon na ito ay tinatawag na transaction response. Ang pakikipag-usap ay maaaring uriin sa dalawa: matched ego states o mismatched ego states. Mga palatandaan sa physical manifestations na ang kausap mong tao ay nasa kanyang parent ego state: galit, naiinip, o angry, impatient. May body language, kapansin-pansin na expressions, pagtuturo ng daliri, pagmemwestra o finger pointing, patronizing gestures. Ang mga palatandaan naman ng verbal manifestation ng kausap mong tao ay nasa kanyang parent ego state ay always, never, judgmental or critical words, patronizing language, posturing language. Ang mga palatandaan sa physical manifestation na ang kausap mong tao ay nasa kanyang adult ego state: nakikinig, matulungin, attentive, interested, straightforward, titled head, non-threatening, and not threatened. Ang mga palatandaan naman sa verbal manifestation na ang kausap mong tao ay nasa kanyang adult ego state: nagtatanong, why, what, how, who, where, when, how much, in what way. Gumagamit ng comparative expressions, reason statements, true, false, probably, possibly, I think, I realize, I see, I believe, in my opinion. Ang mga palatandaan sa physical manifestation na ang kausap mong tao ay nasa kanyang child ego state: emotionally sad expressions, despair, temper tantrums, winning voice, rolling eyes, shrugging shoulders, teasing, delight,
laughter, speaking behind hand, raising hand to speak, screaming, and giggling. Ang mga palatandaan sa verbal manifestation na ang kausap mong tao ay nasa kanyang child ego state, nagbe-baby talk, I wish, I do know, I want, I gonna, I don't care, oh no, not again, things never go right for me, worst day of my life, bigger, best, biggest, superlatives. Ang transactional analysis ay tinatawag na games people play sapagkat sinisiyasat natin kung ano ang activated ego na ginagamit ng ating kausap. May pagkakataon na kahit siya ay matanda na o kaedada natin, sa tono at tema ng kanyang pagsasalita, siya ay nasa parent ego, nasa child ego, or adult ego. Ito ang mga halimbawa ng iba't ibang paggamit ng ego states. Parent ego activated. Pautos. Ginagamit ito ng isang individual upang utusan ng kanyang kausap, empleyado, estudyante o subordinate. You should have done that by now. Ginagamit ito ng isang kasama sa trabaho o kaklase na emosyonal. Mapapansin natin na ang taong kausap natin ay nasa child ego state. Copy, ma'am, sir, I will. Iiyak. Ginagamit ito ng subordinate, katrabaho o kaklase bilang pagkilala at pagsunod sa leader o kausap. Copy, ma'am, sir, I will do it now. Ito ay halimbawa ng pangungumpronta ng isang kapwa empleyado, kaklase o kausap. Mismatch ego states. Maaring humantong ito sa pag-aaway. Why don't you try to do it first, ha? Ito naman ay isang halimbawa ng matched ego states. Parehong nasa maayos na level ang pag-uusap. I do not know, sorry. Ito naman ay isang halimbawa ulit ng matched ego states. Ang leader, employer, boss, guro, magulang ay nakikipag-usap ng maayos sa kanyang empleyado, estudyante, kasamahan o anak ayon sa kapwa niya ka-level ng ego states. Can you do this? Sa transactional analysis, 10% ng kahulugan ay nasa mga salitang binibigkas. 30% ng kahulugan ay tono, intonasyon, kung paano ito sinabi. 60% ng kahulugan ay nasa ekspresyon ng mukha, kilos at posture. Higit pa sa mga sinabi, kailangan nating makita at maramdaman ang sinasabi.